Good luck po sa mga shows. Ayan, salamat po Tito Glenn. Yun, ang next kong tatawagin si Kenneth Quinto of Kapamilya Kingdom. Pero may tanong lang po ako kay Dr. Lulu. I think, nabanggit niyo po kanina na sex is taboo dito sa Pilipinas. Pero I think may generational difference dun sa opinion ng mga tao regarding sa sex. There's a demographics, kasi naging hit dito sa Pilipinas yung Netflix series na Sex Education, and yung locally nag-produce ng The Kank Show, yung show ni Angelica Panganiban. Ano po masasabi niyo na may mga ganun ng klase ng palabas na tinatangkilik yung viewers? Kasi napanood yun eh. Ano ba yun? Parang it's about sex therapy also. Ayan. Tapos parang medyo nag-gain siya ng traction dito sa Pilipinas. Ano pong reaction nyo na may mga Pilipino na tumatangkilik sa ganung kinds of programs? Okay, so ang program niya is about sex therapy? Yes po, yeah. Basically, what kind of therapy? Ayan, yung una po, yung sex education, it's about para mga high schoolers sila na they're exploring their sexuality. Then, actually, na-explain din scientifically kung ano yung pinagdadaanan nila. It was a very intellectual show. It's a series. Yes. Tapos yung isa naman, yung kay Angelica Panganiban, she played a sex therapist role. Doktoran, dun siya dun sa palabas, ganyan. Tapos, she's giving out sex advice when she herself underwent a lot of problems in her sexual life. Yeah. Alam mo, hindi ko alam kung ilang taon siya eh, di ba? Ilang taon na siya? 30, siguro po, mid-30s. Okay, remember yan, sex education na yan, the younger ang tao na in-educate mo, the better. Okay, meron mga age, meron age yan, you can actually educate young as 5 years old. This is sex education mo na yan. Ang tanong paano, will you talk about ang lalaki nakapatong, ganun? No! Pag meron kang apo o anak, paano mo tuturuan yung 5 or 4 years old? I don't know if that's the way she teach. I don't know kung gano'n ang style ni Madam, Angelique. Yung role po ni Angelica Panganiban sa palabas na yan. Papanoorin ko yan. Pero for me, maganda yung ginagawa niya. Maganda yung ginagawa niya. I don't know how he handles it. But for me, maybe mag-usap kami, no? Pwede turuan ang mga young as 5 years old ng sex education. 5 to 9 years old. Meron din ba education from 10 to 14 years old? Paano yun? Okay? So doon na lang tayo sa mas bata. Pag mas bata, you can actually educate your apo or your child by, for example, naligo. Naligo yan. Pwede papaliguan mo, di ba? O papaliguan ng yaya. So ano yung educate mo doon? Siyempre, alam ng bata na meron siyang vagina, yung batang lalaki, alam niya may pili siya. Don't ever say, oh, wag mo ipagalaw yung patoy-toy mo ha, o yung pakaykay mo. You tell, nobody should touch your vagina. Anak, nobody should touch your penis. You have to say the right word. Yun yung education. Hindi yun, the man is on top of the girl. No, mali po yun. Okay? Now, yung pagturo po niya, very good po yan. Okay? So whatever it is, I respect that. And sana yung, I'm going to watch it, so baka pwede naman ako mag-comment doon o magdagdag ng konting kaalaman. Paano? That's really nice na may ganun. Yung tanong ko naman next para kay Coach V. Nabanggit nyo kanina yun yan, no? Kasi ino-open na rin natin as Filipinos yung matchmaking culture. We don't realize it yet kasi yung Pilipinas, hindi pa naman yung problema yung declining population. Like, you mentioned kanina po sa China na ino-open talaga nila na mag-matchmaking kasi yan po yung kadalasang problema ng mga first world countries na bumababa yung population. Kaya po, do you realize the bigger cause of what you're doing? Especially for the population. It's funny because there are a lot of countries that are already incentivizing their people to get married and have children, no? And although Philippines is not yet there, you see, I always say in my interview, there's something about the Philippines. You know why? Did you even try to talk to the foreigners who are coming here? They're not only coming here for the beaches. And they're not only coming here to go to the Red District. That's just a portion of them. A lot of them are coming here because they've met their wife of mga kaibigan nila overseas who was married to a Filipina who was living such a good family life because of all the good traits and values that they were raised in the Philippines. And so, they're also hoping, even if they're coming for a vacation, they're hoping to find a woman
who has that value, family-oriented, very caring, and even if we get older, we age gracefully, still beautiful, still full of energy. So I say that the Philippines has something to offer. My vision in the future is for the Philippines not only to be like a tourist destination for beaches, it's gonna be like a dating capital of the world. Because in terms of beauty, meron, values, meron, family-oriented, and sweetness, loving, it's here. So we outsource a lot of our skills, but have you seen the children of Filipinas who has been married to yung mga afam, diba? It's beautiful. So I feel like I'm helping not only the Philippines, but the world open up in terms of intercultural marriages. You don't have to stick within your race, no? I mean, it's part of, if I am married to a foreigner, I am less likely to be racist towards that race. Because nakikita ko yung anak ko, it's half. Diba? So, mas nagiging mas nagiging kinder, and our minds is like mas open sa mga kultura ng iba than tayo-tayo lang. Diba? It's part of the globalization. May mga buildings, inventions, meron ding developments in terms of how we treat human beings. We are more open. So that's how I see the matchmaking. It's not only Filipino to Filipino, but Filipino to whoever is you're the one, wherever part of the world. Ayan, salamat Coach V. Siguro we'll entertain few more questions, tapos pag nabitin kayo, pwede naman labitan sila later. Okay, tawagin ko na si Kenneth Quinto of Kapamilya Kingdom. Hello po. Since medyo serious po yung mga questions, ito fun question naman po. Kay Coach V, may mga tips po ba kayo paano maghanap ng AFAM? Absolutely. So AFAM is our specialization because I've run a matchmaking company in the US. Two weeks ago, I was in Europe as well. So, when you want to end up with an AFAM or magkaroon ka ng interracial, it's very important not to assume na meron silang legal culture. Americans, Europeans, some of them do not even know the word courtship. So do not expect them to woo you and to ligaw your family, friends. They're not like that. But this is what I tell Filipinas. Teach them. Do not let them court you and then kinabukasan kayo na. Because sometimes in America, and this my American friends are saying, if they talk, sometimes they're in the couch, they say, I love you, you love me, that's us. About sa Philippines, I do believe for Filipinas, I mean, that's not how we want it done. I want my flowers, I want you to show up to my parents, I want you to be friends with my brothers and sisters. And so teach them that. And some of them really like it. Hindi yung parang, that's a lot of work. Foreigners who will say that's a lot of work are foreigners who only want you overnight. But if they say like, oh, that's a beautiful culture that you have, I wanna learn it, turuan mo. If you're from the turuan mo magsiba, go for it. Teach them the courtship culture of the Philippines because it's beautiful. Huwag kang papa-adapt sa kanila, let them adapt to you because a man who loves you or a woman who loves you will understand, will try to learn how you grow up in your culture as well. That's my answer. And kay Stargazer naman po. May mga katulad niyo po na nagpapakilalang psychic sa Facebook and yung iba sa kanila, mayroon ng million followers. Ano po yung masasabi niyo sa kanila? Do you think legit po ba sila? And ano po yung message niyo dun sa mga followers nila na nagbabayad sa kanila and naniniwala sa kanila? Hindi siguro kasi na-open sila sa mga programa katulad sa akin. So, marami popular. Okay? Marami, millions. Nasabi niya siya lang daw, merong 4 million, mga ganyan. It's all about popularity. Remember, na hindi lahat ng popular ay credible. Okay? So, I don't go for popularity. Kasi sa akin, hindi naman talaga dapat for popularity. Ano ba yung naibibigay mo sa tao? So kung meron a few na nag-i-interest na matuto, then doon ako. Kesa sa I will aspire to get as many people, tapos iti-treat lang yung aking skill or craft na parang ordinaryo ako manghuhula. So yun yung market ng mga ganun eh. So ang tingin nila sa'yo manghuhula. So which we are trying to change. Na hindi lang naman hula
ang nagagawa ng isang psychic. I'm always used pagka merong crimes para titignan kung nandyan pa sa lineup na yan, andyan pa yung tama ba yung direksyon namin. So meron ka deeper purpose. So ano yung deeper purpose nila, tanungin mo? Sabihin na makatulong. What? Para pampalaganap ng kultura na panay hula, mag-depend sa hula. Hindi ganon. Tuturuan natin ng tao na tama naman na mayroong misteryo, pero lalagay natin sa tamang pag-iisip, tamang paniniwala. And kay Dr. Lulu na lang po. Gaano po katapang yung mga pag-discuss niyo po ng sex sa program niyo? Do you think kaya niyo pong i-discuss yung ibang taboo topics like threesome, anal sex, group sex, mga ganun po? Talaga ha, gaano ako katapang ha. Gusto mo malaman. Alam mo, medyo, sandali lang. Alam mo, minsan sa DZMM pa lang, I was talking about anal sex, okay? Na, medyo natatouch ko yung LGBTQ, okay? Nagkaroon ako ng mga text eh. May suggestion, may hindi maganda. Kasi you receive text, okay? And sabi nila, no. And then pag nagsalita kasi ako, hindi ko sinasabi, yung boyfriend mo, dapat ganito gawin ng boyfriend mo. We avoid that. Okay? Kaya na may mga text na, Doktora, bakit parang napaka-heterosexual lang naman ang mga relasyon ng mga topic mo? Ganun yung mga text ko dati. So medyo, syempre, nag-usap-usap ng mga producer na medyo iwas. Iwas sa mga ganun dahil, alam mo na, okay, now you're telling me to talk about orgy, I can talk about that. Okay? Kasi meron naman gumagawa pa rin yan. Hindi ko naman pwede sabihin huwag gawin eh. May gumagawa pa rin yan eh. Pati yan MSM, yung man having sex with man, hindi ko pwede sabihin don't do that. Kasi people still do it. How do they do it? Anal sex. Ayan, anal sex ha? Naging topic mo ba yan? Yes. That's how far I can talk about it ng tapang, no? Pero yung sabi mo orgy, hindi ko, pwede kong talk about it, what is orgy? Pwede ko sabihin yun. Hindi ko pwede sabihin na, sige, mag-orgy kayo mamayang gabi. Hindi ko sasabihin yun. I-define ko lang. Ha? Pero yung anal sex na yan, sabi ko, okay, alright. So, alam po ninyo, nasa news po yan, ha? MSM, HIV, AIDS. Kayo po yun. Okay, now, ayaw nyo magkaroon ng HIV. Itong mga nag-MSM na yan, gawin nyo ng tama. Kasi ginagawa niyo pa rin eh. Paano titadok yung tama? Abay, maglubrikant ka pag kondom. Yun lang naman yung tama eh. Ha? I cannot tell sa radio, oy, yung mga bakla dyan, hindi ako nagkaganon. Bawal, hindi ako ganon eh. Huwag kayong magpakilaman yung puwet na may puwet. No, I don't do that. That's not how I talk. Very unprofessional. Right? So, how do I say it? For those who loves anal sex, I don't care, but do it right. Get your condom, maggamit ng lubricant. Okay? When it comes to lubricant, bagitin ko lang. Yung lubricant na yan, listen everybody, yung babae kasi, matanda man o bata, baka kailangan ng lubricant. Dalawang klase po ang lubricant. Meron lubricant for outer. You know, yung labas po na, kasi ito yung pem-pem. Alam niyo yung pem-pem? Ha? Scientific name is vulva. Ano nga? Vulva, hindi vulva. Okay, vulva. Okay. So the vulva is the labia majora, sa anatomy tayo mga ating, okay? Labia minora, labia majora, and the clitoris, and the vaginal canal. Okay? Andyan yung vulva, kasama na din yung urethra. Okay? Simple lang yan eh. Minsan kasi sobrang linis ng Pilipina, magtatalik na lang, sandali, sweetheart, pag-CR mo na ako. Ganon. Yung parang maglilinis yan eh. Ganon kalinis ang Pilipina. They clean. And then they're so dry. That's the problem, dry. Okay? So merong lubricant for outer dryness, good for menopausal women, also good for young women. Meron ding, eto na, makinig kayo, meron ding lubricant capsule form yan. You put inside the vagina, and it will melt, silicone-based. After 15 minutes,
Wet na wet yung loob. Importante ba yun? Importante po yan. Especially for menopausal women who still likes to make love. Bakit? Porque menopause na, wala nang karapatante. Ha? Yung nanay mo ba, menopause na, hindi na pwedeng gumanon? Ha? Pwede yun. Hindi ibig sabihin na menopause na. Hindi ganun yun. Menopause lang siya. Pero hindi menopause na. So, yung inner lubricant, capsule form, is nilalagay sa loob and then it will lubricate. Ang tanong, may nagtanong, Star, secretly, nag-lecture ako sa isang grupo ha, Doktora, after my lecture, may kalabit-kalabit. Ano, pwede ba yan sa mga bakla? Okay? I mean, you know, at least totoo siya sa akin. Hindi niya matanong sa akin diretso sa ganito eh. Kinalabit niya ako eh. I-text kita daw kasi pwede ba yan sa bakla? Ang alin? Yung capsule? Aba, oo. Pwede yan. You should use that para hindi makaskas yung pet mo. I mean, kami nang nag-uusap eh. Kasi I have some friends na bakla. And then they admit to me that they make love. Tapos magre-reklamo sa akin, Tito Doc, ano? Masakit-sakit ang pet ko. Umiyata ka. Eh, kasalanan mo yan. Tinuruan ko na kayo kung paano. Bigil kayo. Pag nagkasugat mo yan, kaka-AIDS ka. Kamamatay mo yan. Ha? Nga, hindi na po masarap eh. Masakit naman. Sabi naman ng bakla. Sa totoong tao po kasi ako, sir. Ha? Hindi po ako nahihiya. Makapal na po yung mukha ko. Matanda na po ako eh. Wala na ako ikahihiya pa. Sa tanda ko, ako yan ang pinakamatanda dito eh. Hindi ba? So anyway, ganun po yun. Thank you po. And last na lang po sa inyo tatlo. Paano niyo po nagagamit yung skills niyo sa love, sex, or personal life niyo po? Ako. Kaya nga siguro, loveless ako eh. Kita ko lahat eh. Yan ang mahirap, nag-overthink na. Oo. Hindi, kidding aside, no? Nagagamit araw-araw. For example, meron akong kakausapin tao, naghahanap ako ng kausap, pero kung gagawin, kita ko na kaagad sino ang dapat lapitan o hindi. Makikita ko kasi I used to work as a liaison officer and a market researcher. So alam ko, I do market studies, I do sabihin mo mga surveys, and alam ko kung sino lalapitan ko na may interview ko. Yun yung advantage sa daily life. Kaya noong naisip ko, hindi ko pala talaga pwedeng takasan kasi there was a point in my life that I decided not to pursue. Sabi ko, magno-normal lang ako na tao. Hindi pala pwede. Kasama pala. Every day when I talk to you, I can see whether you're lying. It's just that hindi ko naman sasabihin sa'yo you're lying. So, hinahayaan kita. Like, for example, merong ka sikreto. Hindi pwedeng sabihin hindi ko nakikita, especially when I touch your hand. But again, ethics will dictate. Pinag-aralan natin. Na you don't just say and blurt out to a person, wait, nakita ko, nakipagganito ka din sa ganyan, o meron kang kinukuha ang pera sa ganyan. You don't do that. You still give the benefit of the doubt sa tao. Bigyan mo siya ng dignidad niya. Unless mag-open up sa'yo at magtatanong na tungkol sa nararanasan niya. So that's how we do it every day. Yun yung nagagamit ko sa ano. Now with love relationship, ay pakiramdam sa, yun nga, yung the sense of mas malakas yung pakiramdam. Alam ko when it is time to talk to this person or not. Ganun lang kasimple. So for me, before I became a dating coach and a relationship guru, marupok ako. So I married my first boyfriend. Ganun karupok. And so right now that I've learned about love, dating, and relationship, I also learned na hindi naman pala kailangan mag-rush. Na may option. Na pwedeng mamili. Na you can take your time and still be happy, beautiful, and sobrang fulfilled sa life. So, the skills that I'm learning, the science of dating, the science of relationships, sabi ko, ganito pala. Ganito pala. Hindi mo pala kailangan matakot na mauubusan ka or mawawalan ka dahil you're aging. Or as long as you take care of yourself, you're beautiful, you're smart, you have your finances, so may love life ka or wala, buhay ka, makakakain ka, pwede kang sumaya, then you'll be fine. Then you have time to wait for the right one. Thank you. Yeah, okay. Dali lang, kasi I'm a senior citizen already. Okay, so tatanungin mo may skill ko, no? Okay. So,
I've been talking about sex. Okay, sabihin mo, skill mo ba yan, Tita Dog? Skill ko rin yan, sabi niya. Okay. Skill nating lahat yan. Okay, hindi mo ako, lahat tayo, ikaw, lahat tayo dito. Okay, ang tanong, kailan ba nag-umpisa yan? Ha? Yun yung madalas sinatanong sa akin eh. When did you ever start talking about it? When I was still not senior, okay? Hindi pa ako senior noon, kuya. Okay? Bakit? Ikwento ko lang ako din. Meron akong kaibigan medical secretary. Okay? Secretary na isang doktor, hindi ako yun. Sabi niya, Lulu, kasi pagkala ko naman niya, Lulu, meron ako dito pampagana ng ganun. Yung meron maliit lang ganyan, tapos liquid ba siya, lotion, cream, lalagay siya sa clitoral area, tapos tatayo yung clitoris, maging sensitive, and then mag-orgasm ka, Lulu. Ha? Walang iya ka? Wala kang pakialaman yung... Galit ako, kuya. Galit ako. Huwag mong pakialaman yung aking clitoris. Okay? I'm young. I'm lubricating. I'm orgasmic. So, why? Why are you offering that to me? Hindi ganito yan eh. Do you have orgasm every time you make love? Siya yung unang naging mentor ko eh. Nag-isip ako. Sabi ko, no. Would you like to have orgasm every time you make love? Of course. Sabi niya, gamitin mo to. Okay. So I tried it. I love it. I'm orgasmic, blah, blah, blah. I have to share it eh. Share ko talaga kasi I used to play golf. Yung mga golf mates ko, lalaki yan. Ha? Lalaki. Pagkatapos ng golf, medyo may one for the road na beer. Alam niyo ba yun? Ay, hindi. Basta ganun. Basta after the golf, meron mo na konting inuman, kainan, and I started talking about it. Pag ang mga golf mates mo kasi, mga mayayabang yan eh. May hindi doktor, may doktor. Okay? So I started talking about this little cream. Siguro, 6 sila. 2 lang naniwala. Kasi binentahan ko, kuya. Negosyante rin si Tita Dong. Okay? Entrepreneur din si Tita Dong. Okay. Magkano yan? Explain. This is what I can do. Just apply a little on the clitoris, mag-lubricate, tatayo ang clit, maging sensitive, mag-orgasm. 2 naniwala sa golfmates ko. Bumili. Ang bentahan, 350 eh. Ang retail, 500. Binigyan ko pa ng discount? Hindi, 500. 500, bigay. Ika, magkano? 500. 500 na. Sabi, 1,000 na ako. After, every week we play golf and nakita-kita kami, nataranta na sila. Nataranta yung 2 lalaki. Yung isa doktor, yung isa may-ari ng Shell. Ako, Lulu, ibang klase. Yung talagang ganyan. My God, nataranta itong mga busit na lalaking ito. Tapos sila na yung nagle-leche na yung nagkikwento doon sa apat. No? Hindi na nakaupo na lang ako, painom na lang ako ng alak, ng beer ko, di ba? Ininom ako, tawa ko ng tawa. Tapos sila na nagbibenta. So anyway, that skill is there. Okay, doon nag-umpisa yun. I made a PowerPoint out of it. I made a PowerPoint out of it kung saan-saan na ako nagle-lecture sa mga Rotary group, sa mga, basta kahit saan inimbita ako, yun yung aking, hindi naman basta makabenta, star. It's female sexual dysfunction. Ganun mo na. Ha? Hindi yung, gusto yung pumili? No, hindi po ako ganun. This is the problem of women. They don't have their orgasm, blah, 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 blah. Okay? And then, if you want them to be orgasmic, maybe you can try this. If not, it's okay. Pagkatapos, hindi pa ako nakakalabas ng room, ubus na yung produkto ko, kuya. Hindi man ako nagbenta. Ubus na. So anyway, ganun talaga yun, kuya. The skill is there. Thank you so much. Ayan, thank you, Kenneth Quinto of Kapamilya Kingdom. We have our last set of questions from Carlos Aragon. Yeah. Hello po, good afternoon. And my question is personal din siya about din sa mga topic nyo. For Coach Vanessa, we all know that love is subjective. For you as a coach, what is love? So,
what is love for me as a coach? Of course, you can define love in a scientific way or you can define love in a feeling way, no? But I always thought that love was just feeling lang. Yung tipong kinikilig ka, tas feeling mo, yun siya talaga yung the one ko eh. Yun pala, sometimes when you really like the person, hindi mo naman talaga mahal yun. Minsan, na mere exposure effect ka lang. Ibig sabihin ng mere exposure effect, lagi mo nakakasama, kaya na-develop ka. Yun? Nagkaroon ka ng preference towards that person. But eventually, as I was studying dating and relationship, I've learned na love is a decision. It's not a feeling. Because feeling is fleeting. In love ako today, bukas bad trip ako, so feeling ko hindi kita love. No? But when you decide na siya talaga yung the one ko, kahit ano pang mangyari, yan yung the one ko. Whatever people say, whatever science says, siya yung the one ko, then that's gonna be your the one. Because commitment is strongest above anything else, di ba? Kahit hindi na kayo of course, bed is very important, but if you have the bed, and then you have the commitment na kahit may problema, hindi ko siya papalitan. Pupunta ako kay Dr. Lulu para magpatulong para solusyonan yun. Yun ang love. You stick to that. Yan kasi, decision ko yan eh. Pinakasalat ko yun. So love is a decision, it's not a feeling. That is how I define it. Maraming love team ngayon and also maraming nagpapakasal ng mga influencer. Sa tingin mo, sino sa kanila yung mga swak talaga na alam mong pure love yung binibigay, not the fame? So usually, because of I'm doing this for 11 years, I can tell if a couple is really in love at some point or parang show off in love. And unfortunately, we've seen it on TV na some love teams or yung kahit couple talaga is they are together for a purpose. Maybe to sell movies, or maybe to have a name together as a celebrity, or maybe to find a companion in life. So yung tinitingnan ko is, where are they in their life? Pagod na ba sila sa parang limelight and show off? Yung tipong happy sila ng silang dalawa lang kahit walang camera. Yun yung masasabi mo, magtatagal yan. Kasi hindi kailangan ng fanfare. Kahit tahimik sila, kami talaga. Thank you. Thank you. For Dr. Lulu, Mark, ask ko lang po, controversial yung press con and yung tanong ni Robin Padilla sa Senate. Ask ko lang po sa mga kalalakihan, bakit sila ng babae? Kailangan ba talaga nilang mapunan yung pangangailangan nila? Sino bang nang bababae? Kung maraming asawa? Si Robin? Wala po kasi. Sige, wala. Kasi ang tanong nito, promiscuity, okay? Regardless. Ordinaryong tao, politician, artista, may ganun, di ba? Okay? So generally speaking, yung promiscuity na yan really happens, no? Depende yan kung paano din lumaki yung lalaki. Okay? Yung iba kasi lalaki, pag nag-asawa, hindi pa rin makontento. Minsan, kasalanan ng babae yun. Tama? No? Kasi sabihin mo, ay, bakit ka sisisihin mo yung lalaki? No, isipin mo din yung ano ba yung pag-uugali ng babae at naghanap yung asawa mo na iba. Tama? So, yung problema naman sa mga lalaki, nagpapalit ka agad, parang t-shirt, di ba? No? Hindi sila nag-iisip na merong, di ba? Coach V, meron line of communication. They did not talk. They did not connect. Magpapalit ka agad. So, sino ko nang sisisihin? Yung lalaki, yung babae? I don't know. Ibig sabihin, mag-usap. Mag-meet doon sa gitna. Hindi ba? So, I really don't care if politician yan, kung si policeman yan. Mga police daw, mga PNA yan. Talagang mga matutulis. Matutulis ba? Okay? So, anyway, yeah. Controversial din ngayon yung maraming nabubuntis na bata. Do you think na pwede daw bang makipagtali ka mga minor and pwede na rin silang matutong makipag-sex? Pwede ba sila matuto? Kaya kulang kasi ng sex education, Yes. hindi ba? So again, I'll give you an example. I was invited sa isang probinsya ng isang principal. Kasi daw, high school students kasi marami daw siyang mga estudyante doon na, nabubuntis. So, pumunta ako doon.
sa Bohol. Public school yan. And I start educating this, ano ba yun, grade, ano yung medyo mataas, 11 pa o 12? 12. Yeah, 11 or 12. So yeah, very young. So I started educating them. How did I do that? Di ba yung tanong mo, paano ba? Magsisex ba sila? No. Kaya ang style na educating ko is not, ganito pagsuot ng condom ha. Hoy, ganito pag-inom ng pills ha. No, I don't, that's not the way it is. Ano mong ginawa ko? Nandito yung mga babaeng estudyante, nito yung lalaki. Then I started asking this female student, sabi ko, ano age ka nag-mens? 11. Yung isa, 13. Yung isa, 10. Okay, so isa-isa ko tinatanong yan. Isa-isa. Okay, so yun yung first mens. Monthly, meron kang mens? Opo. Okay. Pagdating sa mga lalaki, natuli ka na? Ikaw, natuli. Parang lahat, natuli. Okay, very good. Sino dito ang magsisyota? Tawanan ng tawanan. Nagtuturoan. Okay, anyway. I told them, kayo, mga babae, nangingitlog kayo buwan-buwan. Magkakamot yung iba, itlog. Di ba sila lang yung may itlog? Mali. Ate, marami kang itlog, nagmamature yan. Buwan-buwan yan, meron kang matured egg. Okay? Pag nag-mens ka, ibig sabihin, hindi na-fertilize ng sperm yung itlog mo. Kaya ka nag-mens. Okay? So, alagaan mo yung matured egg mo. Kung hindi, may gumalaw sa'yo. Right? So, be careful of that egg. Alagaan nyo yung itlog na yan. Nag-aantay lang yan. Remember, ang babae ay fertile 24 hours lang. So, you have to remember that. Ina oras nagpa-fertile ng babae? 24 hours lang. Pag nag-make love ka, may gumalaw sa'yo 3 to 4 days bago ka naging fertile, mabubuntis ka pa rin, baby girl yun. Pero kung meron lalaki, nag-make love sa'yo at the time na fertile ka, within that 24 hours, baby boy yun. Naintindihan? Okay. Now you know how to have a baby boy, a baby girl. May sexual position din yun. Ha? Pero ayaw mo na. Mahaba rin. Salita ko, mahaba eh, di ba? Nag-election bigla. Thank you so much po. First Stargazer, dahil magka-Halloween na rin, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang experience as sa career? Madami eh. Pero siguro sa mga haunted houses, no? Before, madalas ako ang laman until nanawa na sila na bakit si Stargazer? Wala makuha credible, di ba? Pero siguro nung bago-bago pa lang sa career, sa isang ako ang laman, bumukas ka sa GMA 7, bumukas ka ng 5, bumukas ka ng 2. Parang kinukumpit ko sarili ko. Okay? Pero ngayon ay lie low. Okay? Kasi unang-una, wala na ako dapat patunayan pa. Kasi yung mga nag-go-hunting, yan yung mga gustong mga, kita mo, yung mga kung ano-ano sinasabi, wala na napapakita. Ang pinaka-naano ko na, yung kinukwento ko sa inyo yung sa Rated K. Kasi first time nag-appear talaga sa camera ng cameraman. Doon na talagang nagpakita yung babae na naka-Maria Clara. Tapos may bata na parang sinauna dinusuot. Kasi kinakausap ko ang nun, nagtataka yung cameraman na naka-fixate ako, tapos parang kinakausap ko. Hindi ako nagsasalita, kinakausap ko. Actually, kinakausap ko dahil ang tingin ko siya yung unang may-ari ng bahay na yon until nga na-develop. Ang isa pang nakakatakot was yung nagpunta kami sa isang bahay sa Pangasinan. Okay? Na doon namatay lahat ng equipment namin. Naghahanda sila niyan eh. Kasi each time na merong ghost hunting o kaya meron kang questing, lagi ang camera mo, ang mga battery mo So, yun, naubos lahat. Pagkatapos, pagkita ko, pagtingin ko doon sa isang side ng lumang bahay, nakita ko may mga mabubula. Nakita rin ng cameraman na may pulang mga mata. Na walang hindi mo pwedeng sabihin, pusa. Kasi it was so high, nasa second floor. Wala, nandun eh, kitang-kita mo, naka-float.
So sabi ko, lumabas na tayo kasi mukhang hindi maganda ang spirits. So natakot sila kasi sumakit ang ulo, medyo nagsuka rin yung, yung cameraman. Sabi ko, huwag na tayong labas na tayo. Okay. Another significant one was kami ni Papo, ni Julius Babaw. Doon sa isang bahay ng kaibigan ko, parang White House malaki, na ultimo si Julius, mainit ang pakiramdam. Hindi ako lumapit kay Julius kasi kitang-kita ko yung babae na nasa likod, nakahawak, nakaganyan sa liig ni Julius. After nun, kasi brown out pa eh. Tapos kasi wala talagang ilaw at that time, ito sa schedule brown out. Nung makita namin, nung magkaroon na ng kasi midnight kami nag-shoot, mandang 5:00 may araw na, kitang-kita mo yung marka ng kamay sa liig niya. So, talagang pinakita yun sa camera na mayroon talagang marka ng kamay na mapula dito. So, takot na takot si Papo noon. Sabi ko, hindi, huwag kang mag-alala. Kasi parang natipuhan siya ng spirit na nandoon. Kaya takot na takot siya. Ramdam na ramdam niya, sabi pa niya, Star, mainit, mainit. Sabi ko, huwag kang gumalaw. Ako nandiyan sa likod mo. Ayaw palapitin, nalilisik ang mga mata. Sabi ko ganyan. Tapos yun, meron niyang proof. Pinakita yun sa yung pula na parang may marka, may scratches sa leeg. Yan. Yun yung mga yun lang naman. Sa kwarto ba nito, may nararamdaman ka? Doon sa kabila. Kasi pinagalingan natin. Pinagalingan natin. Okay, parang may bata ako nakikita. Dito, wala. Actually, wherever you are, tandaan nyo, doon sa kabila, meron. Wherever you are, doon, sa pinagalingan holding room, sa holding room. Tama ba? Saan kayo? Doon. Sa holding room. Oo, meron. Yung FR1 yata. Oo, doon. Yung naupo ko doon. Meron ako nakita bata. Okay. So, lahat ng mga lugar, whether old or new, tandaan nyo na pwedeng magkaroon ng spirit. Ano ba dapat yung gawin? Huwag kayong tatakot. So, place the necessary, kung ikaw ay Katoliko, lagyan mo na St. Benedict, lagyan mo na, pero ako, usually bring black tourmaline na long-movie. Yan, kasi yan ang nagninigi, yung negative energies, siya transmute niya. Black tourmaline lagi ang pinipili mo. Ngayon, kung halimbawa kayo, iba naman yung denomination, black tourmaline is also legal. Pag Kristiyano ka, Katoliko ka, St. Benedict medal, yan ang ilagay mo lagi. So, huwag kayong matatakot. Lalo-lalo na when I know most of you go on assignments kung saan-saan. Tandaan ninyo lagi yung bubuksan ng ilaw sa CR pag matutulog kayo. At saka ang mirror, lagi nyo takpan para hindi kayo matakot. Wala kayong untoward incident. Okay. Thank you po. Paano daw po pag nagtitipid ng kuryente? Mahirap. Doon ka ngayon magkakaroon ng ano. At saka never talk about it. Huwag kang matatakot. Kasi pag takot ka, lalo sila napapanagdan. Ayan, there you have it. Our questions from our friends from the media. Maraming salamat po. Siguro at this point, photo opportunity po muna. Tayo po tayo. Ayan. Ako, kulang ang isang araw sa ating discussion. Here po, one,